of our community, striving to make our barangay a place where every resident can thrive, brings a wealth of experience and dedication to serving the needs of the community. With a strong commitment to sustainable development and public welfare, he works closely with the community leaders, local organizations, and government agencies to implement programs that address local concerns, improve the quality of life, and promote community unity. Without further delay, please join me in welcoming the Barangay Chairman to deliver the State of the Barangay Address. A round of applause to our dedicated, hardworking, and responsible Barangay Chairman, no other than our very own Honorable Jessie Jill V. Nisay. Tanghali na ba? Mga gutong na po ba? Sige po, ito pong aking report ay tatagal ng 45 minutes. Kaya pa po ba? Pinapaalam ko na sa inyo ngayon pa lang. 13 pages po ito. Kasi po nung nakakaraang barangay assembly, wala ako kaya naipon ang aking report. So, ulit magandang araw sa ating lahat. Sa ngalan ng Sangguniang Barangay ng Kupang West, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na suporta at pakiisa sa ating mga programa at proyekto. Ang ating sama-samang pagsusumikap para sa isang ligtas, maayos at maunlad na barangay ay hindi magiging posible kung wala kayo. Ngayong araw, ating pong talakayin ang mga nagawa at tagumpay ng ating nakamit sa nakalipas na taon. Gayon din ang mga hamon ng ating hinarap. Ito po ay pagkakataon para muling pagtuunan ng ating mga adhikain at palakasin ang ating mga plano para sa kinabukasan ng ating barangay. Sa pangunguna ng inyong lingkod kasama ng Sangguniang Barangay, Barangay Tanod at mga kawani ng barangay, kami po ay nananatiling nakatuon sa pagpapabuti ng serbisyong pampubliko at pagkakaroon ng mas maayos at mas masigla komunidad. Kaya sa ating pagtutulungan at pagkakaisa, narito po ang mga nagawa at proyektong naisakatuparan ng inyong lingkod mula sa taong 2023 hanggang sa kasalukuyang pamumuno. Kaya para po sa Komite ng Pangkalusugan, simula Disyembre noong nakaraang taon, mas pinaigting pa natin ang ating mga serbisyong pangkalusugan. Kaya mula pa po noong taong 2023, para sa health, tayo po ay nagdadaos ng quarterly validation para sa One Bataan Seal of Healthy Barangay. December 9, mass blood donation sa ating pong Bataan General Hospital na parte po ito ng One Bataan Seal of Healthy Barangay. December 14, stakeholders meeting with Congressman Jed kung saan nabanggit ang tulong medikal at pinansyal sa pakikipagtulungan kay Congressman Jed ng Pusong Pinoy na ito po ay nakapagpaabot ng halagang 207,000 pesos sa unang buwan pa lamang po ng aking panunungkulan. At December 30, katapusan ng taon, nagkasagawa po tayo ng linis barangay bago matapos ang taon. Paglipat po ng taon 2024, January 6, Kalinisan Day, nagsagawa po tayo ng weekly clean-up drive hanggang sa kasalukuyan. January 13, Kupang West Sumba Ladies Christmas Party. Nakapagpaabot po si Congressman Jet ng halagang 35,000 pesos food pack sa pamumuno ni Konsehala Melinda. January 24, breastfeeding corner para po sa ating karagdagang aparato para po sa ating health center na nagkakahalaga ng 7,230 pesos mula po sa inyong lingkod. Nagkaroon din po tayo ng clearing of overgrown vines at NH Delpelarin Street at
salamat po sa Pinelco personnel. April 15, nakapag-sponsor po tayo ng Zumba tickets na nagkakahalaga po ng 6,000 pesos mula po sa inyong lingkod bilang programa ng ating Pugupang Integrated School. May 18, Social Connections and Mental Health Support and Positive Leadership. Yan po ay mental health lecture mula po sa ating mga kolehiyong mag-aaral sa BPSU na Optimize para sa ating mga barangay officials. July 30, Nutrition Month Celebration. Nagkaroon po tayo ng cooking contest and gift giving sa mga bata sa pangunguna ni Konsehala Melinda. August 5, nagkaroon po tayo ng pet vaccination. Maraming salamat po sa City Veterinary of Balanga. Kasama ang ating mga kasamahan sa health center. August 17, nagkaroon po tayo ng mental health lecture para sa ating mas malutog na komunidad. Maraming salamat po sa pakikisa ng ating pong mga senior citizens, sa ating pong mga ilang officer, mothers club, at ilang pong mga magulang sa ating barangay. At salamat po kay Congressman Jet na nakapagpaabot po ng tulong na umaabot ng 242,000 pesos. At mula po sa inyong lingkod, nakapaglaan po ako ng halagang 13,230 pesos mula po sa aking bulsa. At ukol po sa mga serbisyong pangkalusugan, makikita po natin ang pagsumikap ng ating barangay na pagbutihin ang kalusugan ng bawat mamamayan. Patuloy po tayong nagiging katuwang sa pagpapalakas ng kalusugan sa bawat isa. Kaya para sa ating mga kababaihan, senior citizen, PWD at mga solo parent, nagtutulungan tayo sa pagdaraos ng mga Christmas parties, pagbibigay ng mga regalo at rehabilitasyon ng ating daycare at playground facilities. Kaya mula po noong taong 2023, December 12, ang ating Pugupang West Daycare Center Christmas Party sa McDonald's Batch 1. Nakapag-sponsor po tayo ng halagang 7,410 pesos. December 13, Batch 2 ng kanilang Christmas Party sa McDonald's. Nakapag-sponsor po tayo ng halagang 7,666 pesos. December 13, Kupang West Daycare Christmas Party Batch 3. Nakapagpaabot po tayo ng halagang 3,000 pesos. December 17, Solo Parents Christmas Party. Nakapagpaabot po tayo ng halagang 10,000 pesos para po sa kanilang Christmas Party. December 20, Senior Citizens Christmas Party. Salamat po kay Congressman Jet na nakapagpaabot po ng halagang 175,000 pesos na halaga ng food pack. December 29, PWD Christmas Party. Nakapagpaabot po si Congressman Jet ng 22,500 halaga ng food pack. At noong taong 2024, February 27, ang inyong pong lingkod ay nakapagbigay ng Smart TV sa ating pong daycare center na nagkakahalaga ng 7,000 pesos. At noong May 6, rehabilitasyon ng ating playground sa daycare center. Ang inyong pong lingkod ay nakapagpaabot ng halagang 6,000 pesos. May 6, renovation ng iba pang pasilidad sa ating pong daycare center. Ang inyong pong lingkod ay nakapagpaayos ng CR sa halagang 10,000 pesos. Cabinet, karagdagang cabinet na halagang 12,000 pesos, sink cabinet and screen na nagkakahalaga po ng 6,000 pesos, at June 5, graduation po ng ating pong daycare center sa Emiliana Hall. July 27, nagkandak po tayo ng activity for National Disability Rights Week sa pamumuno ni Kagawad Mirna Ariola. September 27, search for the most 2024 Child-Friendly Barangay. September 29, livelihood program para po sa ating mga solo parents. Nakapagpaabot po tayo ng halagang 10,000 pesos mula po sa ating bulsa. Sa tulong po ni Congressman Chen, nakapagpaabot po siya ng halagang 197,500 pesos
na kabuuang halaga ng kanyang tulong at ang inyo pong lingkod ay nakapagpaabot po ng halos 80,000 pesos mula po sa aking bulsa. Nais ko pong bigyang diin ang patuloy nating pagsusumikap na maipagkaloob ang mga programa at serbisyong makakatulong sa ating mga kababaihan, senior citizen, PWD at solo parent. Ang mga proyektong ating naisagawa ay patunay ng ating malasakit at pagkakaisa para sa mas masiglang komunidad. Kaya't para po sa kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating barangay, mas pinaigting natin ang mga hakbang upang mapanatiling ligtas at maayos ang ating komunidad. Kaya't mula po noong December 31, 2023, nagkaroon po tayo ng peace and order meeting ng Barangay Taanod. Kasama po si Congressman Jed at ito po ay dinaraos tuwing katapusan ng buwan. Monthly meeting ng ating Barangay Taanod. At 2024, February 9, nagkaroon po ng lakbay-aral ang ating pong lupong tiga-pamayapa. June 21, tayo po ay nakiisa sa turnover and blessing ceremony ng ating pong Balanga City Vickers Facility sa Barangay Dangkol, kung saan ito po ang kauna-unahang rehabilitation facility sa bayan sa o probinsya ng Bataan. Ang talento ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga patimpalak at espesyal na selebrasyon, binibigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa na maging bahagi ng pag-unlad ng turismo ng Kupang West. Kaya bilang po sa turismo noong taong 2024, April 21, tayo po ay nagkaroon ng pre-pageant night of Binibining Balanga at nakapagpaabot po tayo ng halagang 8,000 pesos sa ating pong mga kandidata. April 22, Ina ng Kalikasan, nakapagpaabot po tayo ng halagang 5,000 pesos. April 25, Coronation Night ng ating pong Binibining Balanga. April 25, Balanga Pat Fest, nakapagpaabot po tayo ng halagang 2,000 piso sa pangunguna po ni Konsehal SP Alpanta. October 27, Trick or Treat sa Sitio Maluya, nakapagpaabot po tayo ng halagang 5,000 piso sa pangunguna po ni Konsehal SP Alpanta. At may kabuuang halaga po ito ng halagang 20,000 pesos mula po sa bulsa ng inyong lingkod para po sa turismo. Ang mga aktibidad na ito ay ating pong sinuportahan, hindi lamang dahil ito ay nagbibigay kasiyahan, kundi nagpapalakas din ang ating pagkakakilanlan bilang isang masiglang komunidad. Kaya sa larangan ng edukasyon, layunin natin bigyan ng mas maraming pagkakataon ang ating mga kabataan at mag-aaral na magkaroon ng dekalidad na kaalaman sa pamamagitan po ng iba't ibang programa at pagsuporta sa ating paaralan. Pinagsisikapan natin mapalago ang mga kaalaman at kasanayan ng bawat isa upang sila'y maging handa sa kanilang hinaharap. Kaya't ngayong taon, buwan ng May, tayo po'y nakapagpaabot ng halagang 3,500 pesos sa ating pong Kupang Integrated School sa mga batang makikilahok sa journalism sa probinsya ng Pampanga. May 17, nakapag-sponsor po tayo ng additional salary increase sa ating pong daycare aid na nagkakahalaga ng 12,000 pesos mula po sa aking bulsa. June 4, nakita po tayo sa Alternative Learning System graduation. July 1, CIS Learning Cup, nakapag-sponsor po tayo ng pagkain sa halagang 2,600 pesos. July 5, ALS Community Caravan. July 9, courtesy call kay Dr. Maria Elena V. Medina kung saan nakapagpaabot po tayo ng pintura. At July 9, graduation ng ating pong National Learning Camp, nakapagpaabot po tayo ng halagang 1,000 pesos. At July 26, Brigada Eskwela, nakapagpaabot po tayo ng halagang 2,000 pesos.
July 28, rehabilitasyon ng ating reading pantries sa ating Tungkupang Integrated School. Nakapagpaabot po tayo ng halagang 13,000 pesos mula po sa ating bulsa. August 1, kasangga sa pagbasa, reading pantry at barangay Tupang West kung saan isinaayos po natin ang ating pasilidad. Pinacheck po ang electrical, namili po tayo ng 2 bagong electric fan, namili po tayo ng reading materials at ito po ay may kabuuang halagang 24,000 pesos mula po sa aking bulsa. September 9, nakapagbigay po tayo ng 2 electric fan sa ating pong alternative learning system na nagkakahalaga po ng 4,000 pesos. September 11, opening and MOA signing ng ating pong kasangga sa pagbasa. At September 12, salamat po kay Mr. Eugene Sakdala na nakapag-donate po ng storybooks, school supply para po sa ating kasangga sa pagbasa. At September 26, Teachers Congress, nakapagpaabot po tayo ng halagang 2,000 pesos. October 1, Supreme Elementary Learning Government, nakapagpaabot po tayo ng halagang 1,000 pesos. October 3, Teachers Day Celebration, nakapagpaabot po tayo ng halagang 5,600 pesos bilang munting regalo sa ating pong mga guro. October 5, Balanga City Public School Teachers and Employees Association, nakapagpaabot po tayo ng halagang 5,000 pesos. October 10, benchmarking po ng ating kasangga sa pagbasa kung saan dinaluhan po ito ng iba't ibang barangay on Committee on Education sa lungsod ng Balanga at tayo po ay nakapagpakain sa halagang 1,300 pesos. October 19, benchmarking ng kasangga sa pagbasa. Kasama po dyan ang halos 40 na school teachers, PD coordinators, para po maibaba sa kanilang mga barangay ang kasangga sa pagbasa. So, mayroon po yan kabuuang halagang 79,000 pesos na tulong ng inyo pong lingkod na galing po sa aking bulsa. Kaya sa patuloy po natin susulong ang edukasyon bilang susi sa pag-unlad ng ating barangay at ng mga kabataan. Kaya para po sa ating mga kabataan at pagsulong sa kaalamasan, nagsagawa tayo ng mga programa at aktibidad na magbibigay ng kanilang kakayahan at magbibigay ng pagkakataon para sa masiglang paglahok at iba't ibang sports. Layunin po natin patuloy na palakasin ang suporta sa ating kabataan upang maging inspirasyon sila sa ating komunidad at magtaglay ng disiplina at lakas ng loob sa lahat ng kanilang aangarin. Kaya mula po noong April 27 sa kasalukuyang taon, nagkaroon po tayo ng first ever lakaran at Zumba Fun Run sa ating barangay. Maraming salamat po kay Ma'am Imelda Nisay sa patuloy na suporta sa inyo po sa ating pong Zumba sa ating barangay na natiling pong buhay dito hanggang sa ngayon. Maraming salamat po. May 2, Silvan Balanga Club de Football, Clara. Ang inyong pong lingkod ay pumunta po ng Tarlac City para po masaksihan ang championship ng ating pong malalarong football. At sa awa ng Diyos, sila po ay naging champion ng araw na iyon. At tayo po ay nakapagpaabot ng halagang 10,000 piso bilang kanila pong travel expenses. May 9, Tupang West Basketball Youth Training Camp. May 15 to 18, Cup Chicks 4-Day Basketball League na nagkakahalaga po ng 40,000 pesos. Nariyan po ang pamamahagi ng food pack, budal pack, bayad po sa mga referee at committee. Nariyan din po ang cash prize. May 17 and 19, Basketball Sports Clinic for under 13 years old. May 20, Final Game Night of Catholic Basketball League and Youth Training Camp. May 23, Judging and Announcing the winners of Aqua Making Contest at Kupang West Got Talent. Maraming salamat po sa ating Mr. and State Chairman Carlo Nieto,
sa pag-facilitate ng program, napakagandang programa ito. At sa araw na to, ibigay po natin ang ating kaigting na panalangin para po sa ating Mr. S.A. Chairman na ngayon at dalawang araw ng examination sa Baguio. Kaya po, ipagdasal po natin si Mr. Carlo Inieto sa kanya pong exam. And then, June 19, nag-celebrate po ang Milo ng kanilang ika-60 years dito po sa ating barangay. Kasabay po yan ang Filipino Youth Day at ang pagkilala kay Dr. Jose Rizal. At November 24, kamakailan lamang, nakapagpaabot po tayo ng halagang 10,000 pesos sa ating pong kabarangay sa upang integrated school para po sa Math Olympiad. At may kabuuang halaga po yan ng 60,000 pesos galing po sa bulsa ng inyong lingkod para po sa ating youth and sport development. Kaya ang bawat tagumpay ng ating kabataan ay tagumpay rin ng ating barangay. Initiya ko pong ating ipagpapatuloy ang mga ganitong proyekto para matiyak ang mga susunod na henerasyon ay may matibay na pundasyon sa larangan ng kalakasan at kaalaman. Kaya sa larangan ng infrastruktura, nagsusumikap tayong magtayo at magpaunlad ng mga pasilidad at proyektong makapagbibigay ng mga ligtas, maayos at komportableng kapaligiran para sa lahat ng residente ng Kupang West. Kaya ngayong taon, 2024 February, nagkaroon po tayo ng proyektong asphalt overlay approach with thermoplastic at Masikap Street. Nagkakahalaga po ito ng 5 milyong piso. Buwan po ng March, nagkaroon po tayo ng concrete revetment at maraming salamat po sa ating pusong Pinoy Party List Representative Congressman Jed sa kanyang pong suporta mula po sa kanyang pondo na nagkakahalaga po ito ng 10 milyon pesos. Nagkaroon din po tayo ng paint job at restoration ng ating pong covered court na nagkakahalaga po yan ng 2.9 million pesos. Salamat po kay Congressman Jet. 2024, nagkaroon po tayo ng installation of solar street lights sa halagang 650,000 at yan po ay galing sa 20% development fund. Kaya may kabuuang 12,900,000 ang naiparating po ni Congressman Jed dito sa ating barangay sa loob lamang ng isang taon. Katulong ang inyong pong lingkod. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang nakikita sa pisikal na pagbabago ng ating barangay, kundi pati na rin sa ating pag-asa at pananaw para sa mas maganda at maunlad na kinabukasan. Kaya para sa ating mga proyekto sa kalikasan, ang Barangay Kupang West ay aktibong sumusuporta sa mga inisyatibong naglalayong mapantili ang kalinisan, kagandahan at kaligtasan ng ating kapaligiran. Kaya mula po noong July 11 sa taong kasalukuyan, nagkaroon po tayo ng trimming of trees. Pag-trim po ng mga puno na maaaring makasigabay, makapigsala para sa paghahanda sa parating na bagyo. Sa pungong na po, ni Kagawad Ernie. July 14, pagsasaayos ng ating kaanib garden. At September 21, nakisa po tayo sa International Coastal Cleanup. October 8, nagsagawa po ulit tayo ng free training activities sa ating Kupang Integrated School para po sa mas ligtas na pag-aaral ng ating mga estudyante. At nagkakahalaga po yan ng 4,000 pesos mula po sa inyong lingkod. Nagmula po kay Konsehal Oli para po sa beautification ng ating mga purok. Nakapagbigay din po tayo ng halagang 5,000 pesos. At may kabuuang halaga po yan ng 9,000 pesos mula po sa inyong lingkod. Ang gawain ito sa ating kalikasan ay hakbang tungo sa mas bunti ang kinabukasan ng ating barangay. Patuloy po nating palalakasin ang ating pagkalinga sa kalikasan para sa kapakinabangan ng susunod na henerasyon. Kaya sa ilalim ng Barangay Affairs, layunin nating mapanatili ang kaayusan, kapayapaan
at pagpapabuti ng pamamahala sa ating barangay. Pinagtutulungan natin ang iba't ibang mga programa at aktibidad upang mas mapaglingkuran ang ating mga kabarangay, katuwang si Congressman Jet at iba pang mga katuwang sa gobyerno mula sa mga tulong, pagsasanay at pagpapaunlad ng mga pasilidad. Sinisiguro natin ang bawat hakbang ay para sa kapakanan ng bawat residente ng ating barangay. Kaya mula patungong 2023 December 10, tayo po ay nagkaroon ng tulong kasama po si Congressman Jet bago po matapos ang taon para po matalakay ang iba't ibang pangangailangan ng ating barangay. December 29, Barangay Kupang West Family Day. Ang inyo pong lingkod ay nakapaglaan ng 23,200 pesos. At paglipat po ng 2024, February 29, nagkaroon po tayo ng coordination meeting at nagkamustahan with Congressman Jet. Muli po para po pag-usapan at talakayin ang iba't ibang pangangailangan ng ating barangay. March 15, Barangay Fire Olympic. Nakapag-sponsor po tayo ng uniform at nakapagbigay po tayo ng food allowance na nagkakahalaga ng 5,000 pesos sa pamumuno ni Consel Manny Pinson. March 25, nakapag-turn over po tayo ng ating barangay medical, daycare, fees and order equipment mula po kay Congressman Jet. Ito po ang two-way radio, laminating machine, BP apparatus, speed manometer, fetal doppler, glucose tester, and street at barangay cellphone. At ito po ay may kabuuang halaga na 25,000 pesos mula po kay Congressman Jet. April 4, nagkaroon po tayo ng seminar sa barangay newly elected officer. April 17 to 19, nagkaroon po tayo ng 3-day basic incident command system training course para po ang inyong lingkod ay maging isang ganap na chairman on disaster. May 4, nakapagpanumpak po tayo ng ating mga bagong officer mula po sa Kupang West Multipurpose Cooperative. May 7, Kupang West Overcourt Blessing and Ribbon Cutting. May 18, Mental Health Lecture sa ating mga barangay official. May 20, Sumbali Church Turnover from Congressman Jet na nagkakahalaga po ng 13,000 pesos. May 24, Music Kahan o Gabi ng Musika at Kasiyahan mula po sa amin ni Congressman Jet kung saan po may 3 banda. Nakapagpa-premyo po tayo ng mga flat TV, rice cooker, electric fan, canned goods, bigas, at sa isang gabi po ng kasiyahan. Kami po ni Congressman Jet ay nagtulungan at may kabuuang gastos po ito ng halagang 300,000 pesos. At may 26 araw po ng kapistahan, nagkaroon po tayo ng sambalen. Tayo po ay nakapaglaan ng halagang 7,000 pesos para po sa ating mobile. Nandiyan din po ang light ground meters na nagkakahalaga po ng 10,000 pesos. May 26, mayroon po tayong palaro ng lahi mula po sa pamumuna ng aking pong Tito Noel de Leon at nakapag-sponsor po tayo ng halagang 15,000 pesos. June 8, nagkaroon po tayo ng barangay newly elected official sa bayan po ng Baguio at nagkakahalaga po ito ng 70,000 pesos mula po sa bulsa ng inyong lingkod. June 25, second quarter meeting of City Committee Against Squatting Syndicate and Professional Squatter. At June 27, table validation for Barangay Resilience Bingo Scorecard. June 28, field validation for Barangay Resilience Bingo Scorecard. July 9, second quarter meeting of City Peace and Order, CADA PFLCA. July 21, checking and table validation of seal of good and local governance of barangay. Tayo po ay potential passer ang ating pong barangay. So potential passer po ang ating barangay sa national level sa SGLGB.
Kaya July 24 to 25 tayo po ay nagbantay at nagbigay ng seguridad sa barangay kasama ang ating mga barangay tanod during Typhoon Katrina. Kaya pagdating po ng August, maraming salamat po kay Mayor sa kanyang walang sawang suporta sa pagbibigay ng relief pack sa ating barangay, sa ating mga constituent. September 8, Community Care Initiative sa Sitio Maluya. Tayo po ay nakapagpaabot ng halagang 10,000 pesos kasama po ang food pack kahit sinipid. September 17, PRDS Prepare Trades Awarding Ceremony. September 30, October 2, tayo po ay dumalo sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas National Congress. At ang seminar po na ito ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos mula po sa ating bulsa. October 9, nakisa po tayo sa 50th birthday celebration ng ating pumulihing Mayor Francis. November 7, Barangay Financial Management Seminar. So, sa Monday, Tuesday, Wednesday, magkakaroon po kami ng seminar ng ating pong Barangay Treasurer sa usapin pong pinansyal. At nagkakahalaga po ito ng halos 30,000 pesos. At ito po ay galing sa ating bulsa. Kaya sa tulong ni Congressman Jeff, nakatulong po siya ng halos 125,000 kabuuang halaga. At ang inyo pong lingkod ay nakatulong ng 407,200 pesos na kabuuang halaga. Kaya ang bawat proyekto na nagawa natin ay isang tagumpay na nagpapatibay ng ating komunidad. Patuloy po natin susulong ang isang mas matatag at mas masiglang barangay Tupang West para sa darating pang mga panahon. Kaya bilang bahagi ng patuloy nating pagsisikap na mapabuti ang serbisyo sa barangay, sinakatuparan natin ang pagbabahagi ng mga personal na kagamitan upang matutunan ang mga pangangailangan ng ating komunidad sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga kagamitan at pagkakaroon ng mga sasakyan para sa mas mabilis na aksyon. Nais natin gawing mas eficiente at mas maayos ang bawat operasyon ng ating barangay. Kaya ang inyong pong lingkod ay nakapagbahagi ko na kung makikita niyo po sa aking opisina, mayroong punong copier machine. Sarili ko pong copier machine yun, wala pa po ako nung nangongontrata. Nagkakahalaga po ito ng 58,000 pesos. Ang toner po ito nagkakahalaga ng 9,000 pesos. At hindi pa man po naganap na naalala ang inyong pong lingkod, nakakatulong na po tayo sa ating barangay sa pagpapagamit ng ating personal na sasakyan. May nakikiusap na maglilipat bahay, may nakikiusap na nagpapahakot ng mga gamit. Kaya mula pa po na hindi pa po nakanahala ng inyong lingkod. Mula noon hanggang ngayon, nakakatulong na po tayo sa lahat ng bagay. Ang mga kagamitang ito ay hindi lamang mga kagamitan. Ito ay simbolo ng ating pagsusumikap na mapabuti ang kalidad ng serbisyong handog sa bawat isa sa barangay Tupang West. Patuloy po tayo makakapaglingkod ng mas mahusay at mas mabilis. Kaya ang mga natanggap nating parangal sa mga nakaraang taon ay patunay ng ating sipag, pagkakaisa at malasakit sa ating barangay. Sa ating patuloy na pagsusumikap para sa kalinisan, kalusugan, kaayusan, ang mga karangalan pong ito ay nagsisilbing inspirasyon upang ipagpatuloy ang mga makabuluhang gawain para sa ating komunidad. Kaya mula pa po noong 2023, ang barangay po natin ay nakapagkamit na ng Tupang West Red Orchid Award o ROWA. Yan pa po ay sa nakakaraang administrasyon mula pa po kay Kapitan Ernie. At paglipat po ng taong 2024, ang Tupang West ay third quarter winner ng One Bataan City o Healthy Barangay para sa taong 2023 mula pa po kay Kapitan Ernie. At paglipas po ng May 7, nanalo po ulit ang ating barangay first quarter sa kasalukuyang taon para sa
Bataan Seal of Healthy Barangay. At nitong October 1, tayo po ay muling nanalo sa 1 Bataan Seal of Healthy Barangay para sa second quarter. Kaya ngayong taon po, first quarter at second quarter, tayo po ay nanalo ng 1 Bataan Seal of Healthy Barangay. So sa third quarter, possible po ba tayo na manalo? Konsehal Abilinda? Possible po ba? Posible? Sab? Okay. Sa fourth quarter po kaya ngayong taon, posible pa tayo manalo ng 1 Bataan Seal? Mananalo? Hikayanan po natin ang ating mga kabarangay para po maging Hall of Famer po tayo at may karagdagang 200,000 pesos po kapag 4 times po tayo nanalo ng 1 Bataan Seal of Healthy Barangay. At noong October 10, nakikisa po tayo sa Husay Barangay kung saan nag-rank po tayo ng first bilang pinakamalinis na barangay. Kaya palakpakan po natin ang ating mga sarili. Ipagmalaki po natin na napakalinis po ng ating barangay at marami pong nagsasabi, proven ko na. Kaya po sana panatilihin natin ang kalinisan. Tuwing umaga o pag nakita niyo po sa daan na may kalat, maaari po sana pakilinis nila. At sa araw din po na iyon, tayo po ay first runner-up in major award for Barangay Environmental Compliance Audit. Sa pangunguna po yan ni Konsehala Olive. Konsehala Olive, inaasahan po ng ating lungsod na by next year, tayo po ay magiging first sa BECA. Kaya po ba natin? Inaasahan po namin ang inyong serbisyo. Kaya ang mga parangal na ito ay hindi lamang tagumpay ng pamunuan, kundi tagumpay rin ng bawat miyembro ng ating komunidad. Kaya bilang inyong punong barangay, bahagi ng aking tungkulin ang pagbibigay linaw at pag-uulat sa tamang paggamit ng pondo ng barangay para sa ating mga programa at proyekto. Narito naman ang mga ulat tungkol sa mga pondo, budget, gastusin mula sa sariling pondo at sa suporta ng ating buting Congressman Jet ng Pusong Pinoy Party List na nagbibigay daan upang may sakatuparan ng maraming mahalagang gawain para sa ating pamayanan. Kaya isa sa mga pangunahing layunin ni Congressman Jet ng Pusong Pinoy Party List ay ang pagkakaloob ng tulong medikal, libing at tulong pinansyal para sa ating mga kabarangay sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF, Medical Assistant for Indigent Patient or MAI, at Department of Health, DOH Assistance. Nakakapagbahagi si Congressman Jen ng mahalagang suporta upang matulungan ang ating mga kabarangay sa kanilang pangangailangan. Kaya narito ang kabuuang ulat ng mga benepisyong na ibigay mula sa taong 2023 hanggang 2024. Ayan po, kung makikita po ninyo, mula pa po taong 2023 Local Government Support Fund sa ating pong monitor. Mayroon pong 7 beneficiaries ng hospital bill na nagkakahalaga ng 125,000, 12 beneficiaries ng medicine, 88,000, dalawang beneficiary ng dialysis, 36,000, 4 beneficiaries ng therapy, 37,000, 6 beneficiary ng burial na nagkakahalaga ng 98,000, at lahat po iyan ay may kabuuang 407,000 mula po sa Local Government Support Fund sa tulong po ni Congressman Jet. At paglipat po ng taong 2024, Local Government Support Fund, mayroon pong 14 beneficiaries ng hospital bill na nagkakahalaga po ng 249,000, 9 beneficiaries ng medicine, 62,000, isang dialysis na nagkakahalaga ng 10,000, 3
tatlo pong nag-therapy na nagkakahalaga ng 30,000. Nandiyan rin po ang burial na nagkakahalaga ng 56,000. At lahat po yan ay nagkakahalaga ng 407,000. So mali ko pala ako sa una, 384 po pala. So, may kabuuang halaga po yan ng 407,000 pesos. At para po sa ating medical assistance for indigent patient, mayroon po tayong dalawang beneficiary na nagkakahalaga po ng 36,472,000 pesos. At mula naman po sa ating DOH assistance at MAI, sa tulong po ni Congressman Jen, mayroon po tayong 7 beneficiary na natulungan sa halagang 315,360 pesos. Kaya kung titignan po ninyo, ang total po ng LGSF and MAI ay mayroon pong kabuuang halaga na 1,142,000 pesos na naitulong po ng inyong lingkod mula po kay Congress sa pakikisa ni Congressman Jeff sa loob lamang po ng 1 taon na ating panunungkulan. At lahat po ng naikaabot na tulong ni Congressman Jeff, mayroon po itong total na nagkakahalaga ng 14,607,335 pesos. Mula po yan sa infrastruktura, medikal, pinansyal, at iba pong klase ng pagtulong sa 1 taon lamang po yan ang ating panunungkulan. Kaya sa pamamagitan ng patuloy na suporta mula kay Congressman Jeff at ng ating barangay, natutulungan natin ang ating mga kabarangay na dumaraan sa mga pagsubok. Ang mga tulong na ito ay patunay ng malasakit at pagkakaisa ng ating komunidad. Kaya mula po bilang punong barangay ng Kupang West, patuloy po tayong nagsisilbing katuwang sa pagtulong sa ating mga kabarangay sa pamamagitan ng aking personal na pondo. Ang pondo pong ito ay ginamit upang matugunan ang mga pangangailangan medikal, libing at pinansyal ng mga nangangailangan. Layunin po nitong maging tulay upang makatulong sa mga kabarangay natin sa mga pagkakataon sila'y nangangailangan. Kaya narito po ang aming kabuuang ulat ng mga tulong na pamahagi mula pa sa aking personal na pondo. Ayan. Kaya kung makikita po ninyo, ako'y nakapagpaabot ng financial assistance ng 13,800, burial assistance 10,000 pesos, medical assistance 30,000 pesos, sponsorship po sa iba't ibang bagay 9,000 pesos. At ito po ay may kabuuang halaga na 62,800 pesos. Yang makikita niyo pong figure na iyan, mula lamang po yan noong buwan ng August hanggang sa buwan kasalukuyan. At lahat po ng aking naitulong sa ating barangay mula po sa aking sariling bulsa, umaabot po ito ng 797,332 pesos sa loob po ng 1 taon. Kaya huwag na po kayong magtaka kung hindi po ako makakapag-asawa. Dahil nariyan na po ang aking gastusin. Ngayon po, naiintindihan niyo na. Kaya sa pamamagitan ng ating personal na pondo, natulungan ang marami sa ating mga kabarangay na nangangailangan ng tulong medikal, pinansyal at iba pang uri ng suporta. Patuloy po tayong magsisilbing gabay at katuwang sa mga proyektong madudulot ng kabutihan para sa ating barangay. Kaya para po sa ating mga future plans and proposed project, at ating pong tinutukan ang patuloy na pag-unlad ng ating nasasakupan. Kaya nakaplano ang ilang mga halagang proyekto at plano para sa hinaharap.
isa na rito ang mga plano para sa akwisisyon ng mga lupa na magsusustento sa mga pasilidad na mga kailangan ng barangay at mga proyekto para sa komunidad. Nariyan po ang matagal na hangad ni Kapitan Ernie ng pagbili ng karagdagang lupa ng ating barangay. At ito po ay bagamat malapit na. Sa isa po si Congressman Jet at si Governor Joel, madalas po namin pinag-uusapan ang pagbili ng karagdagang lupa para po sa ating barangay, para po makapagtayo ng bagong infrastruktura, para po makapagbigay ng mas maayos na pagsaservisyo para sa ating pong kabarangay. Nariyan din po ang hinahangat nating kaunting lupa mula po sa Kupang Integrated School para po sana mailipat po ang ating daycare center ng mas maayos pong pasilidad bilang karagdagang pasilidad at mas maayos pong pagsaservisyo ng ating pong daycare center teacher na si Ma'am Grace. Nariyan din po ang ating pong plano na ang ating pong overcourt ay ito po ay maging solar power sa tulong po ni Congressman Jeff. At ito po ay nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. So alam ko po by next year plano po ni Congressman Jeff na ito pong overcourt ay maging solar power na. Kaya po sana ay matuloy para po yung ating mga kabataan nagbabasketball. Kahit po gabi-gabi po silang mag-basketball ay maaaring mababa na po yung bayad sa Oriente. Kaya sa mga plano ito ng Barangay Kupang West, ang mga parcel of land sa Maunda District at sa Kupang IS ay magsisilbing pundasyon para sa mga proyektong magpapalago at magpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga residente. Ang mga hakbang na ito ay patunay at patuloy na pagpaplano at pagsisikap natin at ang buong sangguniang barangay para sa kapakanan ng bawat isa sa barangay. Kaya sa pagtatapos ng ating State of Barangay Address, nais ko pong ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong suporta, tiwala at pagkakaisa. Ang lahat ng ating naramit ay bunga ng ating pagkakaisa at sama-samang pagsisikap para sa ikabubuti ng ating barangay. Kaya patuloy po natin pagyamanin ang ating pagkakaisa at itaguyod ang disiplina at malasakit sa isa't isa. Huwag po natin kalimutan, tayo ang lakas ng Barangay Kupang West. Sama-sama natin itutuloy ang ating mga nasimulan at haharapin ang mga darating pang hamon para sa isang mas ligtas, mas malusog at mas maunlad na komunidad. Muli maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.